seafood, nasa pusod ng karagatan. Ang ilan, nasa Pampang o Dalampasigan lang. Ang pamilya ni Ebony, pamumulot ng ariporos ang pinagkakakitaan. Isa itong uri ng kabibe na para makain ng laman, kailangan mong makipag-lips to lips. Pag sinisip-sip mo siya, parang kung sa parang hinahalikan mo rin siya, tapos pagkatapos mo sip-sip, itatapon mo na siya kasi wala ng laman. Yun daw ang tawag sa kanila, kaya kiss me goodbye. Napuputol po ng puwet na ariporos para pag niluto madali siya masip-sip. 30 pesos kada tabo ang benta nila nito. Ang nabiling ariporos ni Jaime, iginisa niya sa bawang, sibuyas at luya. At mas pinasustansya niya ito dahil sinahugan ng malunggay. Yan ang karaniwang inuulam namin dito, lalo na taghirap at saka mahalang isda. Okay, inumanan. Dito na yung alimpuro sa pulutan natin. Okay. Perfect daw ipampulutan ang ariporos. Ayos. Masarap. Madinamnam na masim-masim. Sa barangay Bidwang naman, sa Pamplona, Cagayan, hindi lang mga bukirin ang inaararo, kundi pati buhangin sa Dalampasigan para humanap ng gakka o gakgak. Isa rin itong uri ng shellfish na mas malaki lang ng bahagya sa ating kuko. Pero di raw ito pai-small sa pasarapan. Itong kawayan, parang panghahawakan lang dito para hindi gumulong na gumano. Hindi na ganyan po niyan. Ganyan kalalim. Gamit ang tako o kawayan na may pandakot sa dulo, ginagalugat ni Mang Julio ang Dalampasigan para manguha ng gaka. Ito kasi ng... Madali lang kung titignan, pero mahirap itong gawain. Kunti. Sa baso. 25 pesos kada baso ang bentahan ng gaka. Nakaraniwan daw inilalaga para meriendahin. Lasang tahong. Karaniwang mayaman sa iodine at protina ang mga lamang dagat o seafood, kaya't inirekomenda ito sa mga may goiter. Pero ang mga pagkain rin na galing sa dagat, madalas sanhi ng allergy at nakakapagpalala ng hika at kolesterol. Kung kakain tayo ng mga crabs or any seafoods, nandyan na meron tayong batayan, lalo na yung kung ano ba yung laman lang ng crab, panatiliin na lang natin na nandun tayo sa 1 serving or hanggang maximum of 3 servings. Ibig sabihin nito, mga 3 pirasong ganun lang ang ating kakainin. Ang bayan ng Kalumpit sa Bulacan, wala mang dagat, may ipinagmamalaki namang biyaya na galing sa ilog. Ang minasang darak ni Roger, binilog na sinlaki ng bola ng pingpong at saka sinunog. Pagka ganito may tingnan, luto na siya. Ito ang gagamitin niyang pain para makahuli ng ulang o freshwater lobster. Ang inihaw na darak, inilagay ni Roger sa kimpot, patibong na gawa sa kawayan at inilulubog sa ilog para makahuli ng ulang. Bukas na po na ipapandawin yan, bukas ng maga. Kinabukasan, binalikan ni Roger ang kimpot para pandawin o kuhanin ang nahuli nito. Ito yung ulang.
na pinagmamalaki ng kalumpit. Oh. Kumpara sa sugpo at iba pang hipon, mas malaki ang ulo ng ulang. Marami at mas mahahaba rin ang balbas nito at may 2 malaking sipit. Ito ang aligi niya. Ang alige o taba nito nasa ulo. Nasa 150, 180, hanggang 200 na ang pinakamataas na pakyawan. Pagka naman binenta sa palengke, nasa 300 hanggang 350 ang 1 kilo. Kumpara namin sa sugpo na kung minsan 400 hanggang 500 ang kilo ng sugpo. Kaya mas mababa pa rin ang ulang. At ang pambatong luto ng mga tiga-kalumpit sa ulang, sinigang sa sampalok. Tikman nyo, alam ka duda-duda. Talaga napakasarap. Umod na sarap. Ang yaman ng ating mga karagatan at mga ilog, hindi lang nasusukat sa panlabas na ganda dahil ang mas makabuluhang mga biyaya, hindi lang kailangang namamasdan, kundi natitikman. Manamis-namis na malinamnam.